Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Kahit na anong pilit na panglilihis ng Marcos administration sa mga isyong kinakaharap ngayon sa ating bansa ay hindi pa rin talaga mapipigilan ang paglabas ng katotohanan na malaki ang pagkukulang ng kasalukuyang administrasyon sa pamamahala na siyang lalong nagpapahirap sa maraming Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bumagsak ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Ito'y ayon mismo sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bumaba ng 41% ang foreign direct investment noong Agosto 2025 simula nang pumutok ang issue ng korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Mula sa $830 million noong August 2024 ay lumagapak ito sa $494 million ngayong taon, dulot ng pagbawas ng mga kumpanyang banyaga sa pagpapautang sa sariling lokal na sangay. Ayon kay Jan Paulo Rivera ng Philippine Institute for Development Studies, nangangahulugang nagiging mas maingat ang mga banyagang kumpanya dahil sa mataas na interest rate, mabagal na pag-unlad ng ekonomiya at hindi malinaw na polisiya sa loob ng bansa. Sa loob ng bansa, humina ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan dahil sa kawalan ng malinaw na polisiya at mabagal na paggasta ng gobyerno. Ayon kay Rivera, sa unang 8 buwan ngayong 2025, umabot na sa $5.2 billion ang kabuuang FDI inflow na tila malayong-malayo sa target na $10 billion ngayong taon. Ayon pa kay Rivera, maaari pang bumuti ang sitwasyon sa unang bahagi ng 2026 kung makakapaghatid ang gobyerno ng policy stability at mapapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto. Para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito pag-usapan natin sa klase na ginagawa ng investigasyon, sa klase na ginagawa ng paglutas ng problema ng gobyerno natin sa mga nalulunod, nangangamatay na mga tao, pati hayop nangamatay. Kanina lang nakita ko yung kalabaw patay. Kotseng lubog, bahay na lubog. Ito ang naging kinahinatnan. Sabi ni PH, economy is weak. Sabi ni Bongbong Marcos, Philippines is open, ready, and eager to do business with all of you. Anong sagot? Foreign investors don't pay attention to the Philippine stock market. The Philippine economy is weak. We can do anything about it. Kasi no amount of statement coming from you, no amount of statement or no amount of defense coming from Claire, no amount of diversion of the ombudsman, ICI, Blue Ribbon, Camera, no amount for the foreign investor to invest in the Philippines. Hindi nyo mapipilipit ang liig ng investor. Alam mo, yung tataas yung rating mo, pwede mo pang pilipitin ang liig ng survey. Diba? Pwede nyo pang ipalabas dahil marami kayong troll na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Palabas nyo dito, palabas nyo kay Claire, palabas nyo sa mga kakampi nyong media ng mga kainsuka, ng mga duwag, sa mainstream media ninyo, sa mainstream media na pag-aari ng pinsan mo, sa mainstream media na galit kay PRRD, pwede nyong kontrolin eh. Yung optics, yung tingin ng taong bayan, pwede nyong kontrolin. Pero investor, hindi nyo makokontrol. Hindi ka maglalabas ng pera na alam mong talo ka. Para kang pumusta sa isang PBA team na ang kalaban, NBA team. Tapos sasabihin ni Claire, hindi! Lumalakas ang mga PBA team. This is no disrespect sa PBA team. I'm just talking about reality here. When it comes to basketball, wala talaga tayong binatbang. Yes, maybe sa billiard, sa boxing, sa kung saan. Panalo tayo dyan. Pero for discussion purposes, kaya kinukompare ko yung PBA, NBA. Walang pupusta sa PBA.
Kahit anong sabihin ng ombudsman mo na maganda, ginagawa nyo ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ng ICI mo, ginagawa namin ang tamang investigasyon. Kahit sabihin ni Claire na pataas ng pataas ang ekonomiya natin. Kahit sabihin mo pa na napakaganda at kaibigan mo ang Amerika, kaibigan mo ang US, ay ang China, kaibigan mo ang buong mundo, suportado tayo at tayo ay a growing economy. Walang pupusta sa PBA laban sa NBA. Gets mo? Kaya sabi ko sa inyo, kay Claire, ay di kayo nga mag-invest. Put your money where your mouth is. Because investors will put their money kung saan kikita. And we cannot blame them. Negosyante yan eh. They're doing that all their life. Yung mga investor na yan, karamihan pa dyan, generation na. Ang lolo niyan, investor na. Ang tatay niyan, investor na. Kaya from afar, amuin niyan kung legit dito ka mag-i-invest. Hindi bobo yung mga yan. So hindi nyo mapapaikot ng pambobola nyo ni Claire. They want trust. Yung mapagkakatiwalaan ba yung gobyerno natin? Di ba? Ang lakas nung panahon ni PRRD, ang lakas ng ekonomiya, ang lakas ng stocks natin. Ano yun? Pinilipit ni PRRD, mag-invest kayo rito ha. Kung hindi, papatayin ko kayo. Ano, ginano ni PRRD? Hindi. You cannot force them. Hindi mo pwedeng takutin. Hindi mo pwedeng takutin, hindi mo pwedeng pakiusapan, hindi mo pwedeng pilipitin. Pag ayaw mag-invest, ikaw nga sige. Kausapin mo si Claire. Pag invest mo, hindi mag-i-invest yun. Alam niya, taubang ba ano eh. Ito ang totoong kalidad ng ekonomiya natin. Stocks, negosyo, trabaho, business. Kasi kung may business, maraming trabaho. Kung boom ang stocks, lalaki. Ang negosyo, maraming trabaho. Ito masakit. Pag walang nag-i-invest, babagsak ang trabaho. Kasi babagsak yung negosyo. Kaya naman tumataas ang dolyar. Wala ka ng excuse dito, Bongbong Marcos. Mati ka dyan. Animal. O, next po. O, ito pa. Tingnan natin, ha. O, ano sabi ni Claire? May pondo tayo, palasyo. Hindi nagpapasaklolo sa ibang bansa dahil sa bagyo. O, hindi na daw kailangan. Hindi na natin kailangan magpasaklolo. May pondo raw. Ano sabi ni Kiko? Wala nang bansang tutulong sa atin. Alam ni nanakawin lang ni Marcos ang ipapadala nila. I agree with Kiko. In my opinion, 99% accurate tong sinabi ni Kiko. Kayo, ano opinion nyo? Parehas ba ng opinion namin? Nakikita nyo. Bakit ba andyan ang EDCA? Diba? Saan ang EDCA? Saan ang EDCA? Sige nga. Saan ang mga sundalo? Ano sabi ng EDCA? Para pagka may trahedya, tutulong sila. Hello? Meron bang tumulong sa EDCA? Diyan sa Cebu? Wala. Wala. Kasi baka, yung sinasabi nila na baka may tumulong ng pera, nanakawin. Yung ipapadalang spam, pagdating sa mga nasalanta ng bagyo, sardinas na. Di ba yan ang mga jokes? Oo. Yung mga kanin, pinadala, yang chow. Pagdating dito, tutong na ang ipinamimigay. Parang ganon. Di ba? Isipin mo, wala nang gusto mag-invest. Wala nang gustong tumulong sa Pilipinas. Wala nang gusto mag-donate. Bakit? Nanakawin eh. Di ba? Ewan ko. I cannot blame you kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ni Kiko. Pero ganyan din ang tingin ko eh. Mag-iingat ako sa akin ha. Alam ko may mga kababayan tayong gustong tumulong. Ako, payo ko lang, wag na kayong dumaan sa gobyerno. Diretso na dun sa tao. Hanap kayo ng mapapagkatiwalaan ninyong grupo. Hindi ko masabing ahensya. Grupo or tao na pupunta ng Cebu. Kung may kamag-anak kayong pupunta ng Cebu. Or wag na rin media. Wag na rin yung yung mainstream media. Lalo tuta, kain suka kay Marcos, wag na. Forget it. Diretso nyo na lang, diretso na dun sa tao. Kasi baka hindi makarating. Kawawa naman. Diba? Wala sila. Sasabihin, grabe naman, coach. Wala bang konsensya yung mga yan, pati donasyon, anak. Kita nyo na nga. Nalulunod yung taong bayan dahil sa ninakaw nilang flood control projects na dapat ay pang sugpo ng baha. Tapos anong ginagawa? Ibibintang pa sa iba.
Yung ba, gawain ng matinong tao? Imbis na solusyonan mo yung baha, ibibintang mo sa iba. Wala nang konsensya yung mga yan. Ingat kayo ha, ingat kayo sa pag-donate. Okay? Ha? Abuti nang nakakasiguro tayo. Siyempre, pinaghirapan nyo yan at gusto natin makarating doon sa tamang tao. Diretso na lang. Kung kaya ninyo, diretso na nyo sa Cebu. Eto, another diversion, ha? Animal din ng ibang mga Pilipino talaga, no? Okay? Hindi ba kayo nakukonsensya? Ha? Tingnan mo lumabas. Lumalabas po kanina, yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Anong inimbestigahan nitong si Claire? Anong iniimbestigahan nyo? Pambihirang mga tao to. May nalunod eh. Di ba? Nawala. Kotse, bahay, may mga nawawala. Ang inimbestigahan nyo 2016 to 2022. Makakapagbutas lang kayo. Kasi, let's assume. Okay, let's assume. May flood control projects nung 2016 saka 2022. It doesn't follow na guilty si PRRD. Ito'y kitang-kita si PRRD ang ang gusto nilang banatan. Ang gusto nilang banatan yung administrasyon before kasi kaya nga kinulong nila eh. Eksakto. Akalain mo 2016 to 2022. Ngayon maraming nalunod, nag-imbestiga sila nung panahon ng 2016 to 2022. Ang gagago ng mga animal, no? Di ba? Parang wala nang puso tong mga to. Bakit? Isipin mo. Pagpalagay natin merong anomalya before. From 2022 to 2025, pangalawa po sa flood control projects na pinakamaraki, pinakamadami, at pinakamahal sa buong Pilipinas. Di dapat, kung ano man ang problema nung ginawa before, di sana, naayos na. Billion po papakita ko sa inyo, hanapin ko lang ha. Ito po, na-discuss ko to kahapon Tingnan mo Cebu. Top 10 provinces with biggest flood control projects. 414 sa Cebu. 26 billion. Tama ba billion? Billion. 26 billion from July 22 to 2025. Anong ibig sabihin? Di dapat na solusyonan nyo na yung problema. Saan napunta yung 26 billion? Kinain nyo, Claire? Kinain ng amo mo? Kinain ng pinsan ng amo mo? Saan napunta yung 26? Di ba? Ang hirap sa inyo, turo kayo ng turo kaya walang nangyayari sa atin eh. Kaya nakita nyo dun sa data na yon, teka muna. May kapabayaang nangyari ngayon. Naglabas kayo ng, pinagmalaki ni Bongbong Marcos yun, di ba? May 5,000 plus yung flood control projects. Diyan pala pinakamalaki. Kasi isipin nyo, may nalulunod ngayon. Sa Cebu. Ang paraan nyo, pagbintangan yung 2016 to 2022. Hindi ba dapat, ang ginagawa nyo, ayusin na yan? Kasi may parating na naman na bagyo sa linggo. Pag tinamaan niyang Cebu na yan, lulubog ulit yan. Gawan nyo na lang paraan. Tigil muna natin yung politika. Diba? Pag puro tayo, puro tayo dati, so parang ganito sinasabi, kayo, mga taga Cebu, malunod muna kayo ha. Pero sisilipin namin. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin namin. Mananagot ang 2016 to 2022. Kasi sisingilin namin yan. For the meantime, lunod muna kayo. Kasi yung from 2022 to 2025, hindi namin bubusisiin. Hayaan na muna natin yung mga nagnakaw ng 2022 sa 2025. Yung 2016, hindi makakawala yung mga magnanakaw dyan. Malunod muna kayo. Ganon? Pangit naman ata yun. Kung ako presidente, solusyonan muna natin. Solusyonan muna natin yung problema ngayon. Then hahabulin ko yung magnanakaw ngayon. Kasi sila ang pag hindi mo nakakuha yung mga magnanakaw ngayon, magpapatuloy yung pagkamatay ng taong bayan ng mga Pilipino. Okay? So, ikukulong ko muna yung magnanakaw ngayon. Pag nakakulong na yan, hihinto na ang korupsyon. Puntahan ko yung dati. Ganun po. Huwag pabaliktad. Para kayong adik eh. Ito pa, isa pang diversion. Tinan nyo. Ito, na-discuss ko na po ito. Pero gusto kong diinan palalo ngayon.
gross inexcusable negligence may be filed against former House Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo. Si Boying nag-ala abogado na ni Tambi. Hindi, yan ba ang gusto ng taong bayan? Iyan, sabi ni Gutesa, hinahatiran ng pera. Sinabi din ni Cheese, iyan ang isa sa mastermind. Tapos sasabihin nyo negligence. Parang sinasabi mo, walang kasalanan si Tambi. Ang kasalanan lang niya ay hinayaan niya magnakaw si Saldico. Boying, abogado ka? Abogado ka ni Tambi? Hindi ka ba nahihiya dyan? Hindi ka nahihiya sa mga kapwa mo abogado? Nakakahiya yan. Because yung mga lawyers, they know what you are doing. Hindi mo maloloko itong mga lawyers. At ito pa, yung mga politiko, sila-sila, ha? Alam nila kung sino talaga mastermind dito. Alam nila kung sino tumatanggap ng pera. Alam nila kung sino ang nagda-divert. Alam nila kung sinong nakikinabang sa diversion. Sabi nga ni Chanko alam naman namin kung sino yung mga magnanakaw dyan. Ha? Alam naman Tapos ganito to si Boying. Bongbong Marcos, nilagay mo tong ombudsman. So parang lahat ng sitwasyon, may tao si Bongbong. Para ano? I-divert. Yan ang usapan ngayon. I-divert, i-delay. Divert, delay, divert, delay, divert, delay. Pag may nakikita kayong news na lumalayo tayo sa ghost projects at sa mastermind, ghost projects ng flood control ngayon, panahon ni Bongbong, pag lumayo na doon, eto, kantahin nyo na habang nanonood kayo ng news. Divert, delay, divert, delay, divert, delay, divert, delay. Mga animal. Ewan ko itong mga to, hindi nahihiya sa balat nila. Talagang, alam mo yung sunod, siguro itim na, sunog na yung balat. Diba? Ako yan, mahihiya ako sa mga kapwa ko, Mahihiya ako sa mga kapwa ko politiko. Wala na talaga pag-asa ang Pilipinas pag ganito ng ganito. Eto pa, isa pang diversion. Tingnan po natin ito. Ito si Kokey, ha? Makikita ng mga tao ngayon, incident going around, may mga random pictures na lumalabas. At syempre, ang tanong ng taong bayan, bakit wala pang nakukulong? Ilang buwan na itong mga investigasyon na ito. What do you think, what do you think about the whole process? Do you think it could be a little bit more, expeditious? Eto, okay? Tingnan ninyo, ha? Okay? Ang tanong sa kanya, dito pala makikita nyo na ano puso nitong mama na to. Di ba? Okay. Bakit? Ang tanong sa kanya, hindi ba itong wala pa rin nakukulong? Itong proseso ngayon, wala pa rin nangyayari. Di ba? Ano sa tingin nyo? Sige, bago ko i-play, lagay nyo muna sa comment section. Ano sa tingin nyo ang isasagot niya? Ha? Sa delay na nangyayari ngayon. Yan sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang gobyerno ngayon, ang focus ay delay, divert, divert, delay, delay, divert, divert, delay, delay, divert, divert, delay. Sa tingin ninyo, anong isasagot nito? Ba't hanggang ngayon wala pang nakukulong? Sige, bigyan ko kayong time. lagay nyo sa section. Ay, nagpapaalala din ako dun sa mga hindi pa po natin na subscriber. Subscribe po kayo. Ano sa tingin ninyo? Sige, pakinggan natin, ha? Well, again, like what we had stated and like what the President stated, I think everyone wants it to be fast, but we also don't want the proceedings to fail. So, kumbaga, I think the most important question is whether or not the prosecution will be able to actually do it right and file the proper cases, which will lead to convictions and dismissals. Ayan. So, pareha sila ng tono ni Bongbong Marcos. Buo na! May diversion. May diversion din to, animal. Ha? Ito yung nag-aasikaso ng ng Dolomite. Tapos, may delay. Hindi, okay, of course, ang sagot niya. Siyempre, kailangan mabilis, pero kailangan we do it right. Are you doing it right? Nasa bahay nyo ang magnanakaw. Nasa bahay ninyo ang mastermind. Don't tell us that you are that stupid that you do not know. Anak ng teteng. Sabi nga ni Chanko, nandiyan dyan .
Kahit si Magalong, nakakampi ninyo, sinabi. Dapat si Tambi. Andyan, no? Anak ng presidente, nandyan. Nagnanakaw si Saldico, hindi alam ni Sandro. Nagnanakaw nagnanakaw si Saldi, hindi nyo alam. Tapos gusto mong imbestigahan? Dolomite? Then here you are talking about we want to do it right. Paano nyo magagawang tama? Palayo kayo. Diba? Halimbawa, gusto kong pumunta ng Baguio. Karera tayo. Okay? Pero ikaw, papunta ka ng Davao. Ako, diretso ako Baguio, hindi iiwanan kita. Kahit naka-Ferrari ka pa at ako naglalakad. Bakit? Palayo ka, animal eh. Palayo yung pupuntahan mo. So kahit anong pa-English mo at kung anong peking Harvard pa ang pakita mo or anumang natapos mo, kung abogado ka, hindi ko alam, wala akong pakialam. Bottom line, palayo ka. Palayo ka sa Baguio. So, I think that is the most important test. So, tingin ko nun, they're not taking their sweet time. And again, the standard, for example, in the PDAC case, the last time in 2013, yung po I think it had taken them around 11 months for the first charges to be filed at the level of the Sandigan Bayan. Eh, wala pa naman tayo sa... Kino-compare niya sa PDAP na 11 months. Iba po yun. Una, bakit? Namamatay na mga tao eh. Nalulunod na. And here you are talking about 11 months. Wala pa tayo sa 11 months. Kailan nyo susolusyonan yung problema? Pangalawa, grabe ngayon. Nasa Guinness Book World of Record na ang Pilipinas sa nakawan. Grabe ngayon. Sobra. Pag hindi pa sinolusyonan ngayon, yung kaapu-apuhan mo, apo mo sa tuhod, sa talampakan, at apo mo sa talampakan may utang. Kasi dire-diretso utang, dire-diretso utang nyo, mababaon tayo. Sino magbabayad niyan? Diba? Eh tayo, yung generation natin, pinakamatagal na sa atin ngayon ng mga 50 years. Madagdagan pa tayo ng 50 years, matagal na yon. Paano yung anak natin? Apo natin. Apo ng apo natin. Tapos, sasabihin mo, let's do it right. Niloloko nyo taong bayan. 11th month, we're just like 100 days from the announcement of the president. So, I think we are still within target to actually file it in the soonest. Tignan mo. So, 11 months. Nakaka 3.5 na tayo. Pagpalagay mo na 4 months lang November. So, December, January, February, March, April, May, June. So, gusto nyo, sa June pa may makulong. Saka kami magre-reklamo? Alam mo, parehas ang tono ninyo. Kasi nadinig ko na yan eh. I know that delaying tactics, that's stupidity. Makinig po kayo. Maraming nagalit sa amin, Banateros. This is what we are proud of. Hindi ko po sinisisi yung mga nabudol ha. Kami, Banateros, 3 pa lang kami that time. From the get-go, hindi kami pumunta kay Bangag. Hindi kami gumanong ganon. Kaya hindi kami matinag ngayon eh. Alam ng mga nanunood sa amin, totoo kami. Hindi namin hindi ko sasabing matalino, hindi. Pero pag tayo kami. Alam mo, maraming sa mga nanonood sa amin, dati minumura kami. Hindi kayo sumunod kay Sara, hindi kayo Duterte, hindi kayo DDS. Ba't di nyo iboto si Bongbong? Ay sabi ni Sara, iboto si Bongbong. Sinusukay nyo si Sara. Mga PI kayo. Tinanggap namin yun. Tama kami, di ba? Bakit ko ini-explain? Kasi pagka panalo ni Bongbong Marcos, bumanat na kami. Anong sabi ng marami sa inyo? Maka-PI kayo, Banateros. Kapapasok pa lang eh. Bigyan nyo ng 1 buwan. Sige, 1 buwan. Pagbanat namin ng 1 buwan, 1 buwan pa lang eh. Patapusin nyo naman 100 days. Sige, 100 days. Pagtawaran ng mga animal, ng mga nabudol. Ngayon 3.5 na. Nangamatay na tao sa Cebu. Ano sasabihin nyo? Wala pang 11 months yung investigasyon? Sawang-sawa na kami sa kakadelay ninyo. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Sawang-sawa na kami sa kakadelay nyo. Ilang tao pa ang malulunod bago tayo kikilos. Ilang tao pa ang mamamatay. Ilang kotse, ilang bahay ang lulubog. Ano, aantay tayo ng martial law? Aantayin natin yung ginagawang gera ni Browner?
Yung pinaghahanda ang gera ng gobyerno? Anong gusto nyong mamatay? Mga sundalo naman natin pakakapaglaban sa gera na supposedly wala tayong gera? Ilang days pa? Sige, sabihin nyo, ilang days pa? Kaya sabi nyo, tatayuan namin to. Magalit na kayo kung magalit. Di ba? Ang linaw-linaw sinabi ni PRRD nun. Ayaw ko dyan sa tao na yan. Weak yan. Bangag yan. Nakinig kami kay PRRD. Sa interview pa ni Banat Bay sinabi. Tapos kami pa yung sasabihang DDS. Hindi to para sisihin, okay? Again, pinupoint out namin. Diretso kami. Ang tagal namin nag-aabang. Tapos ngayon, dadagdagan mo pa 11 months. Nek-nek mo.